kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa ganon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at kinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at kinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna pong lahat. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa panawagan ng pagbabalik loob. Maliwanag pong narinig natin sa ebanghelyo, dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus Nazareno na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Kaya't pinaalala ni Jesus Nazareno, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Alam po ninyo, isa sa layunin kung bakit isinulat ng mga manunulat ang 4 na ebanghelyo ay dahil sa panawagan ng pagbabalik loob. Bilang mga tao, tayo po ay punong-puno ng kasalanan at pagkukulang sa Diyos. At kagaya rin po ng lagi kong ibinabahagi sa inyo, bagamat tayo ay puno ng kasalanan, walang kasalanan, anumang lalim at laki nito ang hindi kayang patawarin ng Diyos
sa isang taong buong pusong nagsisisi, sa isang taong tunay na nagpapakumbaba, sa isang taong tunay na nagbabalik loob, at isang tao na naghahangad ng tunay na pagbabago sa kaniyang buhay. Ang atin pong Diyos ay punong-puno ng awa at habag. Uulitin ko po, ang atin pong Diyos punong-puno ng awa at habag. Binibigyan niya tayo hindi lang ng isa, 2, 3, 5, o 10 pagkakataon, ngunit binibigyan tayo ng Diyos ng napakaraming pagkakataon upang tayo'y makapagbalik loob sa Diyos. Hindi kaparusahan ang hangad ng Diyos, kung hindi kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi kalupitan ang ibig niya, kung hindi muling pagtanggap sa atin. Hindi paninisi, kung hindi pangunawa ang nais niyang ipadama sa atin. Hindi panghuhusga, kung hindi iba yung pagmamahal ang nais ibuhos ng Diyos sa atin. Kaya't ikinuwento ni Jesus Nazareno ang talinhaga tungkol sa puno ng igos na ayaw mamunga. Nais ng may-ari ng ubasan na ipaputol na ang punong ito. Subalit naging tugon ng hardinero sa kaniyang amo, "Huwag mo nang putulin. Bagkus, hayaan muna ang puno na ito na makapamunga, at kung wala talaga, saka na lang ito putulin." Ang talinhagang ito ay hindi taliwas sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang Diyos Ama po ang may-ari ng ubasan. Ibig sabihin, siya ang lumikha ng sanlibutan. Hawak niya ang bawat isa sa atin. Sa kaniya nakasalalay ang bawat nating pag-iral. Tayong mga tao ang tinutukoy naman ng puno ng igos. Bilang kaniyang mga nilalang, inaasahan po tayo na mamunga sa ating pamumuhay habang tayo ay nakatanim sa mundong ito. Ibig sabihin, umaasa ang Diyos na gagawa tayo at magtatanim ng mabubuting bagay habang tayo ay nabubuhay. Nangangahulugang ang mga taong palagawa ng kasalanan at pinipili ang daan ng kasamaan ay ang mga punong hindi namumunga. Kaya nga ang tagapag-alaga ng punong ito, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Dahil sa kaniyang kagandahang loob na sundin ang dakilang kalooban ng kaniyang Ama, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapamunga. Pinatunayan niya na sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan sa krus, nais niyang sagipin tayo at bigyan tayo ng pagkakataon upang tayo ay magbalik loob at magbago ng direksyon sa buhay. Kaya nga ito mismo ang panawagan ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Tulad ng mga puno ng igos, hindi tayo namumunga dahil sa ating mga kasalanan,
at masasamang gawain. Kaya nga upang huwag tayong putulin, unang-una, pagsisihan natin ang ating kasalanan at magbalik loob. Inaasahan tayo, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan, hindi pa huli ang lahat. Binibigyan tayo ng Diyos ng napakaraming pagkakataon upang magbago at magbalik loob. Pero huwag nating abusuhin ang pagkakataong ito. Huwag nating sayangin ang mga oportunidad na tayo'y makapagbago na. Sa halip, gamitin natin ang bawat sandali upang tayo ay magsisi, talikdan ang kasalanan at tahakin ang landas ng kabutihan at kabanalan. Amen.